Si Van ay dating isang pagod na office worker na nagtatrabaho ng 24/7. Pero kahit ganoon ay palaging nauubusan pa rin ng pera pagdating ng katapusan ng buwan, ngunit nagbago ang lahat nang siya ay ma-reincarnate sa katawan ng isang munting batang maharlika. Nalilito siya sa kanyang bagong kapaligiran dahil ang huli niyang naaalala ay pauwi siya mula sa trabaho. Pero sa hindi maipaliwanag na dahilan ay may malabo rin siyang alaala na dito nga siya isinilang at lumapit siya sa bintana upang tumingin sa labas, ngunit agad siyang pinigilan ng kanyang yaya na si Till dahil delikado kung mahulog siya mula roon. May mga alaala rin si Van tungkol kay Till at sa pamilya niya sa lugar na ito kaya't inisip niyang isa nga ito sa mga reincarnation na madalas niyang naririnig. Gayunpaman para kay Till ay kakaiba na marunong magsalita ng maayos si Van kahit 2 taong gulang pa lamang siya, lalo na't kahapon lang ay sinusubukan pa nitong kainin ang sarili niyang paa. Inisip na lamang ni Till na bigla lang itong nagkaroon ng kamalayan bilang isang sanggol at makalipas ang araw na iyon, kumakain ng tanghalian si Van kasama ang kanyang pamilya nang tanungin ng kanyang ama na si Halpa ang lahat kung ano ang balak nilang gawin sa araw na iyon, at karamihan ay sumagot na mag-aral sila ng mahika. Pagkatapos nito ay tinanong ni Halpa si Van kung ano naman ang kanyang plano. Karaniwan ay aasahan nating puro walang kwentang salita ang maririnig mula sa isang 2 taong gulang na bata, ngunit kalmado na sinabi ni Van na nais niyang matutunan ang kasaysayan at kultura ng bansang ito dahil marami pa siyang hindi alam. Labis itong ikinatuwa ni Halpa dahil ang ganoong kaseryosong sagot ay nangangahulugang lalaki si Van bilang isang mahusay na maharlika. Sinabi pa niyang sabik na siyang makita ang magic appraisal ni Van kapag 8 taong gulang na ito dahil siguradong mamanahin niya ang fire affinity ng pamilya. Ngunit dahil sa labis na papuri ng kanilang ama kay Van ay nakaramdam ng kaunting selos ang kanyang mga kapatid. Sa mundong ito ay may iba't ibang uri ng mahika at pinahahalagahan ng mga maharlika ang offensive magic higit sa lahat, dahil ito ang ginagamit nila upang protektahan ang kanilang mga nasasakupan. Gayunpaman masyado pang maaga para magsimulang mag-aral ng mahika si Van kaya't noong hapon na iyon, nilapitan siya ng punong butler na may dalang napakaraming libro at ipinaalam kay Van na siya na ang magiging responsable sa kanyang akademikong pag-aaral mula ngayon. Akalain mong madali lang ang pag-aaral para kay Van dahil sa kaalaman niya mula sa dati niyang buhay, ngunit bukod sa math ay napakahirap aralin ang wika ng mundong ito pati na rin ang buong kasaysayan nito at sa magandang pagkakataon naman, walang integral calculus dito kaya't nakaligtas siya sa trauma na iyon. Lumipas ang 2 taon at nagsimula si Van sa basic training gamit ang espada sa ilalim ng paggabay ni Till, ngunit dahil sa maliliit niyang mga binti ay hirap na hirap siyang gumalaw at dahil dito, madalas siyang asarin ni Till para lang magsayang ngunit nang malaman ng headmaid kung paano tretuhin ni Till si Van ay agad itong tinigilan. Habang sinasabi ng ibang mga katulong kay Van na bigyan siya ng tamang parusa, inisip ni Van na hindi naman kailangan ng parusa dahil kahit nakakainis si Till ay ayos lang sa kanya ang kaunting pang-asar, ngunit ipinaliwanag ng iba na sa lugar na ito ang kawalan ng respeto sa isang maharlika ay isang seryosong krimen. Kaya't kailangan niya talagang parurusahan si Till sa kahit anong paraan at dahil dito, marahan lang na pinitik ni Van ang noo ni Till at sinabi niya na sapat na yan bilang parusa. Makalipas ang 1 taon ay 5 taong gulang na si Van at sanay na siyang igalaw ang kanyang maliit na katawan, kaya nagagawa na niyang makipagsabayan sa mga batang mas matanda kaysa sa kanya. Madali niyang nahuhulaan ang kanilang mga galaw dahil hindi pa sila gaanong nag-iisip ng estratehiya, ngunit kahanga-hanga pa rin ang ipinapakita niyang galing at namangha ang mga batang lalaki sa lakas ni Van kahit mas bata siya. Nagulat din sila sa kabaitan niya kahit sila ay mga karaniwang mamamayan lamang. Matapos ang training sa araw na iyon ay nagpasya si Van na magpahinga sandali sa ilalim ng isang punong malapit doon, ngunit ilang sandali pa ay lumapit ang Knight Captain na si Dee upang makipag-usap sa kanya at labis siyang humanga sa husay ni Van sa espada kahit sa murang edad nito, kaya nais niya itong sanayin ng personal. Ngunit sinabi ni Van na karamihan ng oras niya ay ginugugol niya sa pag-aaral kasama si Esparta. Binanggit ni Dee na hindi iyon problema dahil kailangan lang baguhin ang schedule upang mas maraming oras ang mailaan sa training, pero kahit hindi gusto ni Van ang sobrang pag-aaral ay pakiramdam niya ay mas magiging masahol pa kung buong araw siyang magsasanay gamit ang espada. Kaya sinabi niyang nais niyang manatili sa kasalukuyan niyang schedule at dahil iyon ang desisyon ni Van, hindi na siya pipilitin ni Dee ngunit iginiit pa rin itong personal siyang tuturuan tuwing wala siyang klase kay Esparta at hindi na nakatakas pa si Van sa usapang iyon,
kaya nakiusap na lamang siya kay Dee na dahan-dahanin ang training at pumayag naman ito. Ngunit nang magsimula na talaga ang kanilang pagsasanay ay agad na todo bigay si Dee na parang walang pakialam. Buong araw itong nagpatuloy at napaisip si Van kung paano nag-e-exist ang isang halimaw na tulad ni Dee, dahil ang ideya nito ng pahinga ay ang paggawa ng air squats habang break. Matindi ang training ngunit aminado si Van na masaya rin ito, gayunpaman matapos ang isang taon ng ganitong brutal na pag-aaral at training, halos magka-mental breakdown na si Van at ninanais na lamang niyang makalabas at makapaglaro tulad ng isang normal na bata. Kaya sinabi ni Till kay Van na maaari siyang magpahinga ngayong araw kung gusto niya, isang bagay na hindi man lang naisip ni Van hanggang ngayon at dahil dito, sinabi ni Van na nais niyang magpunta sa palengke dahil hindi pa siya nakakapunta roon kahit kailan. Pagdating nila ay namangha siya sa dami ng mga tao at ipinaliwanag ni Till na ito ang pinakamalaking palengke sa buong kaharian at sa likuran nila ay ang Merritt Chamber of Commerce, ang pinakamalaking kumpanya sa kaharian. Maya-maya ay napansin ni Van ang isang lalaki na hinihila ang isang batang lalaki sa likod niya, kaya tinanong niya kung ano ang nangyayari at sinabihan siya ng lalaki na huwag makialam ngunit nang mapansin nito ang mga gwardyang nasa paligid, naisip niyang delikado ang maging bastos sa lugar na iyon. Ipinaliwanag niya na ibinebenta niya ang kanyang anak bilang alipin at nagulat si Van na parang normal lang ito sa lahat ng tao. Ngunit ipinaliwanag ni Till na karaniwan daw sa mga mahihirap na pamilya ang ibenta ang kanilang mga anak kapalit ng pera. Pagkatapos ay lumabas ang isa sa mga empleyado ng Chamber of Commerce upang tingnan kung ano ang kaguluhan, at agad niyang nakilala si Van bilang ika-4 na anak ng Marquis at sinabi niya na ikinalulugod niyang pagsilbihan si Van ngayong araw at maaari siyang humiling ng anumang kailangan niya. Dahil dito ay hiniling ni Van na bigyan siya ng tansya kung magkano ang halaga ng anak ng lalaking iyon. Sa unang tingin ay hindi naman mukhang espesyal ang bata kaya tinanong ni Rosalie ang lalaki kung ano ang magic affinity ng kanyang anak. Ipinaliwanag ng lalaki na ang anak niya ay may tibong magic kaso hindi naman ganoon kahalaga ang ganitong uri ng mahika, kaya sinabi ni Rosalie na ang pinakamagandang alok na makukuha niya ay mas mababa sa 3 silver coins. Nagalit ang lalaki dahil hindi pala ganoon kalaki ang halaga ng kanyang anak tulad ng inaasahan niya, kaya ibinuhos niya ang galit sa bata at sinimulang sinasaktan ito at binanggit ni Rosalie na hindi niya dapat tretuhin ng ganoon ang kanyang anak, ngunit sinabihan lamang siya ng lalaki na huwag makialam. Dahil ayaw niyang magbayad si Rosalie ng higit sa 3 silver coins, giit ng lalaki na pupunta na lang siya sa mansyon ni Didi upang subukang ibenta roon ang kanyang anak pero bago pa siya makaalis, nagsalita si Van at inalok na bilhin ang bata sa halagang 5 silver coins. Alam ng lalaki na malabong makakuha pa siya ng mas magandang alok kaysa rito, kaya tinanggap niya ang pera at umalis at lumapit si Van sa bata at agad siyang pinalaya mula sa mga tali bago tinanong kung ano ang kanyang pangalan. Sinabi ng bata na Kamshin ang kanyang pangalan habang tumatayo siya muli kaya't binanggit ni Van na mula ngayon ay malaya na siyang gawin ang anumang nais niya. Nagulat si Till at ang iba pa nang marinig ito dahil inakala nilang gagawin ni Van na alipin si Kamshin. Ngunit tutol si Van sa pang-aalipan kaya't wala siyang balak maging may-ari ng alipin, gayunpaman dahil walang pera at wala ring uuwi ang tahanan si Kamshin, hinalok siya ni Van na sumama pabalik sa mansyon. Ngunit alam ni Van na malamang ay hindi papayag ang kanyang ama na magpatuloy ang isang hindi kilalang bata bilang panauhin sa kanilang bahay, kaya kailangan nitong maging alipin ni Van at di talaga gusto ni Van ang ideya na maging amo ni Kamshin. Ngunit dahil mukhang ayos naman kay Kamshin ang ganitong plano ay pumayag si Van na gumawa sila ng isang master-slave contract. Nag-alok si Rosalie na tulungan sina Van at Kamshin na maisasagawa ang kontrata, kaya hinawakan niya ang kamay nilang dalawa at nagsimulang mag-cast ng isang spell at nang matapos siya ay nabuo ang isang crest sa kamay ni Kamshin, at ipinaliwanag niya na iyon ang patunay na matagumpay ang kontrata. Karaniwan ay may bayad ang serbisyong ito ngunit dahil unang beses pa lang ni Van sa palengke, hindi na siya sinangil at makalipas ang ilang linggo ay nakabalik na sa bahay si Van at nakasanayan na ni Kamshin ang kanyang papel bilang personal na assistant ni Van. Ngunit sa araw na iyon ay may dala siyang masamang balita at binanggit niya na hinahanap daw ni Dee si Van para sa dagdag na training. Takot na takot si Van sa tao na iyon kaya't sinuhulan niya si Kamshin ng isang cookie at hiniling na takpan siya. Handa si Kamshin na gawin ang anumang hilingin ni Van kaya't nang dumating si Dee at hanapin siya, nagsisinungaling si Kamshin at ipinahayag na wala si Van roon.
Halata kay Di na nagsisinungaling si Kamshin ngunit kailangan ng matinding tapang para magsinungaling sa isang taong tulad niya, dahil dito sa malas ni Kamshin ay nagustuhan siya ni Di at nagpasya itong siya na lang ang sasanayin. Kaya hinihila siya at isinama at lumipas ang isa pang taon ay malapit ng mag-8 taong gulang si Van, dahil dito ay iniisip na ng lahat sa bayan kung anong klaseng mahika ang makukuha niya sa kanyang appraisal. Kilala ang pamilya ni Van sa kanilang mga aptitudes na kadalasan ay wind o fire magic. Kaya sigurado ang lahat na magising kay Van ang isang malakas na attack magic, kaso nang dumating ang araw ng appraisal ni Van, nabunyag na wala siyang kahit anong uri ng attack magic at sa halip ay production magic ang nakuha niya, at labis itong ikinagalit ng kanyang ama dahil itinuturing ang production magic bilang pinakamasamang uri ng mahika. Kailangan munang titipunin ang lahat ng materyales at dapat malinaw din sa isip ang buong proseso ng paggawa, kaya napakalaking trabaho ang kailangan para lamang makagawa ng isang bagay tulad ng espada. Dahil dito ay itinuring ni Halpa si Van bilang isang kahihiyan sa kanilang pamilya kaya't itinaas niya ang kanyang espada upang patayin si Van noon din, ngunit sa huling sandali ay hamarang si Mercia at ang nag-iisang kapatid ni Van na tunay na may gusto sa kanya, at sinabihan ang kanilang ama na maghintay. Pinapaalala niya kay Halpa ang tungkol sa isang liblib na nayon na halos wala naman silang ginagawa. Nasa pinakadulo ito ng kanilang teritoryo at may humigit kumulang 100 katao lamang na naninirahan doon, at wala ring anumang natatanging maipagmamalaki kaya't napakaliit ng halaga nito sa kanilang lupain. Ngunit dahil napakalayo ng lugar ay hindi rin ganoon katatag ang katapatan ng mga tao roon sa kanilang pamilya, kaya iminungkahi ni Mercia na ipadala si Van doon bilang kinatawan upang mas mapalapit ang nayon sa natitirang bahagi ng teritoryo. Mas mainam ito kaysa basta na lang patayin si Van kaya't pumayag si Halpa. Inutusan niya si Van na mag-empake ng kanyang mga gamit at umalis agad sa mansyon sa sandaling handa na siya kung hindi ay pagsisisihan niya ito. Nang makaalis na sina Halpa at ang iba pa ay lumapit si Mercia kay Van at humingi ng paumanhin dahil hindi pa niya nagawa ang higit para sa kanya, ngunit kung isasaalang-alang ang pananaw ng kanilang ama tungkol sa mahika, ito na raw ang pinakamabuting kinalabasan. Nagpasalamat si Van kay Mercia sa pag-aalala sa kanya at nangako si Mercia na tutulungan siya sa anumang paraan na kanyang makakaya. Kinabukasan ay sinimulan ni Van ang pag-empake ng lahat ng kanyang mga gamit upang umalis, at hindi makapaniwala si Till na ipinatapon ng Marquis ang sariling anak sa isang liblib na nayon dahil lamang sa uri ng mahika na nakuha nito. Ngunit sinabi ni Van kay Till na sa totoo lang ay inaabangan pa nga niya ito at bilang pinuno ng isang malayong nayon, malamang ay wala siyang gaanong gagawin kaya't sa wakas ay maaari na niyang maranasan ang isang tahimik at payapang buhay. Ipinagbawal ng kanyang ama na magsama siya ng kahit sinong kabalyero, kaso dahil sa tulong ni Mercuria ay nakakuha siya ng humigit kumulang 10 adventurers upang tumulong sa pagdadala ng lahat ng kanyang mga gamit at maya-maya, tumakbo palabas si Till at sinabi kay Van na nais niyang sumama sa kanya at pumayag naman si Van. Ngunit dumating din si Di at inalok na sumunod kay Van upang maipagpatuloy nila ang kanilang training na talagang ayaw mangyari ni Van. Pinapaalala niya kay Di na ipinagbawal ni Halpa ang pagsama ng mga kabalyero, ngunit nagkunwari lamang si Di na hindi niya iyon narinig at nagpasya ring sumama ang butler kay Van. Nang maayos na ang lahat ay naglakbay na sila patungo sa liblib na nayon. Dapat sana ay lihim itong gawin dahil ayaw ni Halpa na may makaalam na ipinatapon niya si Van, ngunit mahal ng mga mamamayan si Van, kaya agad nila siyang nakilala habang siya ay paalis at lumabas ang lahat upang bigyan siya ng isang engranding pamamaalam. Kung gusto mong malaman ang kasunod na mangyayari, panoorin ang mga video na lumalabas sa inyong mga screen at mag-subscribe upang hindi ninyo makaligtaan ang susunod na bahagi.